Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes at 30 na sa buwan ng Mayo 2024. Pasada Balita. Bilang ng mga namatay sa bagyong Aghon, nadagdagan pa, opisyal na pagsisimula ng tag-ulan, idineklara na ng Pag-asa. Pasada Balita. Dalawa pang kasunduan nilagdaan ng Pilipinas at Brunei. Pangulong Marcos dumating na sa Singapore para sa 3 araw na state visit. Pasada Balita. Kampo ni Bamban Tarlac Mayor Guo muling umapila sa kanyang ina na lumantad na. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 20 katao patay sa bus accident sa Pakistan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, gross domestic product ng bansa tinatayang papalo sa halos 6% sa ikalawang bahagi ng taon. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Timberwolves buhay pa sa NBA playoffs. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Umakyat na sa 7 katao ang namatay sa pananalasa ng bagyong Aghon. Ayon sa mga otoridad, 4 sa mga ito ay naitala sa Quezon Province, kung saan 3 ang pawang nabagsakan ng puno habang isang lalaking sanggol ang inanod sa ilog. Isang lalaki rin ang natagpuan sa isang binahang cafeteria habang na-recover sa ilog ang labi ng isa pa. Ayon sa NDRRMC, isang estudyante ang ikapitong biktima ng bagyong Aghon, makaraang madaganan din ng bumagsak na puno sa Misamis Oriental. Nabatid na mahigit 8,000 katao ang lumikas dahil sa bagyo na nagdulot ng malawakang pagbaha, kawalan ng kuryente at pinsala sa sektor ng agrikultura. Pasada Balita. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, ito'y bunsod ng mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw, thunderstorms, pagdaan ng bagyong Aghon at southeast o southwest monsoon o habagat. Ayon kay DOST Pag-asa weather specialist Benison Estareja, dadalas na ang mga pag-ulan sa western sections ng Visayas at Luzon. Paalala naman ng Pag-asa, posible pa rin ang monsoon breaks o ilang araw o linggo na halos walang mararanasang pag-ulan. Samantala, ilan sa mga posibleng weather systems na makakaapekto sa bansa sa susunod na 4 hanggang 5 buwan, ang habagat, intertropical convergence zone lalo na sa bahagi ng Mindanao, frontal system sa norte at low pressure areas at mga bagyo. Pasada Balita. Ibinabala naman ng DNR na mas titindi pa ang mga baha ngayong tag-ulan. Ito ayon kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ay kung hindi mapipigilan ang walang habas sa pagtatapon ng basura sa mga waterways o daanan ng tubig. Kasunod itong mapila ang DNR sa mga lokal na pamahalaan na gumawa ng paraan upang masolusyonan ang problema sa maling pagtatapon ng mga basura.
Tinututukan na rin ng ahensya ang mga kumpanya na gumagawa ng packaging ng mga produkto na kalaunan nagiging basura rin. Pasada Balita. Pinaghahandaan na ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses kasunod ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, partikular na tinututukan ng DOH ang mga kaso ng sipon at trangkaso na hindi dulot ng COVID-19 infection. Batay anya sa kanilang datos, bumaba na ang bilang ng kaso ng nasabing sakit sa nakalipas na mga linggo. Sinabi naman ng DOH Disease Prevention and Control Bureau Director Irma Asuncion na nakatakdang bumili ang DOH ng karagdagang doses ng pneumococcal conjugate vaccines at influenza vaccines bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, 2 pang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Brunei Darussalam sa 2 araw na pagbisita roon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pangulong Marcos, may kinalaman ang unang Memorandum of Understanding sa agrikultura at pagpapaunlad ng micro, small and medium-sized enterprises sa pagitan ng ASEAN Business Advisory Council at Brunei ASEAN Business Advisory Council Philippines. Kasama rito ang kooperasyon sa pagsasagawa ng mga pag-aaral, mentorship programs at pagtukoy ng mga oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan sa sektor ng agrikultura. Ang isa pa namang MOU ay nilagdaan sa pagitan ng National Chamber of Commerce and Industry of Brunei Darussalam at ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na naglalayong palakasin ang economic cooperation ng 2 bansa. Nakatuon naman ito sa information sharing, pag-oorganisa ng trade and investment missions at pagsuporta sa iba't ibang industriya tulad ng information and communications technology, halal food at smart agriculture. Pasada Balita. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Brunei Darussalam His Majesty Sultan Hassan Al Bolkiah na mag-endorso ng mapayapang resolusyon sa anumang hindi pagkakaunawaan o gulo sa pagitan ng Pilipinas at Brunei sa Indo-Pacific region. Sa harap na rin ito ng mga banta sa International Rules-Based Order. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ng naging talakayan ang pagtutok sa maritime cooperation sa pagitan ng 2 bansa. Nakapaloob niya rito ang kooperasyon sa usapin ng polusyon, skills, training, research at information sharing. Dagdag pa ng Pangulo na pinag-usapan din nila ng leader ng Brunei ang pagpapalakas sa partnership at pagpapaikli na lamang ng proseso sa kalakalan sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o ang BIMP EAGA. Pasada Balita. Samantala, nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang buong delegasyon ng Pilipinas. Dadalo si Pangulong Marcos sa Shangri-La Dialogue kung saan inaasahang igigit niya sa mga leader sa buong mundo ang posisyon ng bansa sa depensa at diplomansya at ang pangako niya para sa isang rules-based order at constructive multilateralism sa gitna ng tensyon sa Indo-Pacific region. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang kanyang talumpati sa forum sa Singapore hinggil sa depensa at seguridad. Nauna nung natapos ang 2 araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Brunei bago nagtungo ng Singapore para sa ika-21 edisyon ng Shangri-La Forum ngayong 2024. Pasada Balita. Samantala, ibinida ni Pangulong Marcos sa Business Forum sa Brunei ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang maging business-friendly ang Pilipinas. Inilatag ng Pangulo sa kanyang talumpati ang mga programa na makatutulong upang mapadali ang pamumuhunan kabilang na ang Retail Trade Liberalization Act, Foreign Investment, Public Service at Renewable Energy Act. Sa pamamagitan anya ito ng pasimpleng o pinasimpleng tax payment at regulatory process, gayon din
ang reforma sa fiscal incentives. Binigyan din pa ni Pangulong Marcos ang pagtatatag ng green lanes para sa strategic investments na ginagawang madali at mabilis ang proseso para sa mga mamumuhunan na gustong mag-set up o palawakin ang kanilang negosyo sa bansa. Kaugnay nito, hinimok din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga business leaders sa Brunei na ikonsidera ang Pilipinas bilang prime investment destination. Pasada Balita. Samantala, pinabunualan naman ni Pangulong Marcos ang pagkakadawit niya sa pagbabago ng liderato ng Senado. Ito'y matapos isiwalat ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na naalis siya sa pwesto dahil sa sinasabing kabiguan niyang sumunod sa dikta ng mga nakatataas. Ayon kay Pangulong Marcos, nabatid lamang niya ang pagbabago ng liderato sa Senado nang maglabas ng pahayag hinggil dito si Senate President Francis Escudero. Wala rin anya siyang nakausap sa magkabilang panig dahil out of town siya na magkaroon ng botohan hinggil sa Senate leadership. Iginit pa ng Pangulo na sariling desisyon ng mga senador ang nangyari at wala itong kinalaman sa tiwala at kumpiyansa niya kay dating Senate President Migs Zubiri. Pasada Balita. Umaasa naman si Senator Amy Marcos na hindi magkakaroon ng pagkakapaksyon-paksyon sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Senator Marcos, medyo emosyonal pa ang ilang kapwa niya senador mahigit isang linggo matapos ang pagpapatalsik kay Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate President. Aminado ang presidential sister na umaasa siyang maghihilom na ang mga sugat at hihinaho na ang mga senador pagkatapos ng kanilang session break. Gayunman, paliwanag ni Super Ate na hindi na bago ang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan at sa huli, magkakaibigan pa rin naman ang lahat. Sa katunayan, may mga nauna na anyang ugong napapalit sa pagiging Senate President tulad ni na Senators Cynthia Villar, Loren Legarda at Jingo Estrada, pero matagal nang gusto ni Senator Chis Escudero ang nasabing pwesto. Iginit din ni Senator Marcos na walang katibayan ang mga sapantaha na may outside forces o may papelang Malacanang sa kudeta laban kay Senator Zubiri. Pasada Balita. Samantala, Senator Zubiri tutol sa divorce bill. Mga pamilya sa bansa hindi dapat matulad sa ibang bansa na may tuturing na dysfunctional. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi daw tayo dapat tumulad sa ibang mga bansa na dysfunctional ang mga pamilya. Tiniyag ni Senator Juan Miguel Zubiri makaraang igiit na ngayon pa lamang ay known na ang kanyang magiging boto sa panukalang diborsyo. Ayon kay Zubiri, siya ay isang konserbatibong mambabatas o pro-family, pro-life, kaya lahat ng mga panukalang may kinalaman sa paghiwalay ng mga pamilya ay hindi niya sinasang-ayunan. Sinabi ni Zubiri na dapat pag-aralang mabuti ang panukala upang hindi tayo maging katulad ng ibang bansa na marami ang dysfunctional family dahil kapag ayaw na ng mga magulang ay agad na naghihiwalay at hindi na nabibigyan ng pagkakataon na solusyonan ang problema ng pamilya. Inihalimbawa ni Zubiri ang Estados Unidos na usong-uso ang Las Vegas wedding kung saan magpapakasal at bigla lang maghihiwalay habang ang mga anak ay naiiwang malungkot at hindi maayos ang pagpapalaki kaya nauuwi sa maraming kaso ng mass shooting at mataas na mental health problems sa hanay ng kabataan. Sinabi pa ni Zubiri na hindi niya matiyak kung makalusot ang divorce bill sa Senado pero tiyak na pairalin niya ng mga senador ang conscience vote lalo't napaka-personal ng panukalang ito para sa kanila. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, nais ni Senator Sherwin Gatchalian na mapatalsik na bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y dahil anya sa pagkakasangkot ng alkalde sa illegal na offshore gaming operation sa bansa. Iginiit ng senador na bilang bahagi ng Advisory Council ng NPC,
Mahalagang mapanatili ang integridad ng mga miyembro nito at hindi nasasangkot sa anumang irregularidad, lalo na sa krimen. Ang sa pahayag naman ni NPC Chairman Vicente Tito Soto III, na dating senador, sinabi nito na hihintay nila ang formal na rekomendasyon para mapatalsik sa partido ang nasabing kontrobersyal na alkalde. Pasada Balita! Muli namang umapila ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na lumantad na ang kanyang tunay na ina. Gate ni Atty. Stephen David, abogado ni Mayor Guo, kung talagang mahal nito ang kanyang anak, lubos na ito dahil may pinagdaraanan ang nasabing alkalde. Dagdag pa ni Atty. David, ang nanay lamang ng alkalde ang makapagsasabi na anak talaga niya si Mayor Guo. Naniniwala rin ang abogado ng alkalde na hindi maaaring makakasuhan si Mayor Guo ng falsification of documents dahil hindi ito ang nagrehistro ng kanyang birth certificate sa Philippine Statistics Authority. Pasada Balita! Pinag-aaralan na ng Office of the Solicitor General ang iba pang posibleng legal na mga hakbang laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang inanunsyo mismo ni Solgen Menardo Guevara kung saan bukod pa ito sa tinatawag na co-waranto. Ayon kay Solgen Guevara, pinagsasama-sama nila ang mga nakalap na mga ebidensya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan hinggil kay Mayor Guo upang malaman kung may matibay na basihan ang paghahain ng co-waranto laban sa nasabing alkalde. Gayunman, tumanggi si Solgen Guevara na isa publiko ang mga legal na hakbang na kanilang gagawin hanggat hindi sila nakasisiguro sa mga ebidensya sa nasabing usapin. Pasada Balita! Samantalang posibleng may hidden agenda ang mga Philippine offshore gaming operator na pagmamayari ng mga Chinese businessmen sa Pilipinas. Ito naman ang paniniwala ni dating National Defense Chief Norberto Gonzales sa gitna ng investigasyon ng Senado sa sinasabing pagkakasangkot ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa operasyon ng Pogo sa kanyang bayan. Ayon kay Gonzales, kilala ang mga Chinese na mahusay sa mga estratehiya. Matatandaang ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime ang tinaguriang mini BGC na Pogo Hub sa Bamban na sinasabing sangkot sa online love scam, crypto scam at iba't ibang mga uri pa ng scam. Pasada Balita! Samantala, maaari pang habulin ng Commission on Elections si Mayor Alice Guo dahil sa isinumiti niyang Statement of Contributions Expenditure. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bagamat may nakatakdang panahon kung hanggang kailan lamang maaaring magpasa ng SOSE, wala namang deadline para sa mga magrereklamo hinggil sa nilalaman nito. Kaya naman maaari pa niyang balikan ang alkalde lalo na't batay sa isinumiti niyang SOSE, mahigit 134,000 pesos lamang ang kanyang ginasto sa kampanya na mula pa sa kanyang personal na pondo. Binigyan din naman ni Chairman Garcia na posible lamang ito kung may makapagbibigay ng impormasyon sa COMELEC na mali ang idineklara ni Mayor Guo sa kanyang aktual na nagastos sa pangampanya noong 2022 elections. Pasada Balita! Samantala, pinundina ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pagdepensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa 125 million peso confidential fund na hiningi nito noong 2022. Nag-ugat ang komento ni Congresswoman Castro sa hiling ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon laban sa confidential funds dahil mga hinala at aligasyon lamang anya ang mga ito. Hindi lamang anya theoretical ang confidential funds ng Vice Presidente dahil ginastos nito ang nasabing pondo noong 2022 na ginamit na lang sana upang natulungan ang mahihirap na pamilya dito sa bansa. Pasada Balita! Samantala, inilabas na ng COMELEC ang schedule para sa 2025 midterm national at local elections. Sa ilalim ng Resolution 10999,
Itinakda ng Comelec Bank ang election period mula January 12 hanggang June 11, 2025. Magsisimula naman ang 3 buwang campaign period ng national candidates o mga senador at party list mula Feb 11 hanggang May 10 ng susunod na taon. Habang ibinigay naman ng Comelec ang March 28 hanggang May 10 para sa 45-day campaign ng local candidates. Nakatakda naman ang overseas Filipino voting sa April 13 hanggang May 12, habang ang local absentee voting naman mula April 28 hanggang 30. Maaring magpasa ang mga kandidato ng kanilang Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang 8, kabilang na ang mga substitute candidates. Una nang sinabi ng Comelec na papayagan lamang ang candidate substitutions nang lagpas sa October 8 kung na-disqualify o namatay ang papalitang kandidato. Pasada Balita. Nais ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na ipagbawal ang paggamit ng deep fake at artificial intelligence sa mga campaign material para sa 2025 elections. Kaugnay nito, binigyan din ni Chairman Garcia ang seryosong epekto ng naturang teknolohiya sa halalan tulad ng maaari itong magamit sa panlilinlang at misinformation sa mga botante at mga kandidato. Dagdag pa ng Comelec Chairman, isinasawalang bahala ng pag-abuso sa AI technology at deepfake videos ang integridad ng halalan at kredibilidad ng mga opisyal ng pamahalaan, kandidato at mga election management authorities. Higit pa ni Chairman Garcia, dapat ipagbawal sa mga kandidato na gumamit ng AI at deepfake sa campaign period at kukumbinsihin ng Comelec Bank na huwag pahintulutan ng mga ito sa pangangampanya. Pasada Balita. Samantala, nagbabala ang Comelec sa mga tatakbong kandidato sa darating na halalan laban sa modus ng mga scammer na nag-alok ng tiyak na pagkapanalo kapalit ng malaking halaga ng pera. Ito'y matapos makatanggap ng ulat ng Comelec na may naniningil ng hanggang 100 million pesos sa mga kandidato para sa 2025 national at local elections kapalit ng kanilang pagkapanalo sa pamamagitan ng pagmamanipula ng automated vote counting machines. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, hindi na bago ang nasabing scam dahil noong mga nakarang eleksyon, nakatanggap na rin ng ulat ang Comelec tungkol sa mga sindikato at individual na gumagawa ng nasabing panloloko. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 25.5 minuto na po makalipas ang 7 ng AM. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, tumanggap muna tayo ng mga pag-uulat mula naman sa labas ng himpilan. Pagbibitbit ng baril ng suspect sa road rage sa Makati City, hindi otorisado ayon sa PNP. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Tiwala ang pambansang pulisya na airtight ang isasampa nilang kaso laban sa sospek sa naganap na madugong road rage sa bahagi ng Ayala Tunnel sa lungsod ng Makati. Ginawa ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pahayag matapos lumabas ang resulta ng investigasyon ng pulisya kaugnay sa baril na ginamit ng salarin para paslangin ang nakagitgitang driver ng puting MPV o multipurpose vehicle. Pahayag ni Marbil, kahit pa kasi may license to own and possess firearm o LTAP, ang suspect wala naman itong hawak na permit to carry firearms outside of residence
o PTC. Matatandaan na sinabi ni National Capital Region Police Office o NCRPO Director Police Major General Jose Malencio Nartates Jr. na tumugma ang bala ng baril na ginamit sa krimen sa isinagawang ballistic examination makaraang maaresto kahapon ang sospek sa Pasig City. Siniguro naman ni Interior Secretary Benher Abalos Jr. na agad nilang ririsulbahin ang kaso upang mabigyang hustisya ang naulilang pamilya ng nasawing biktima. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala tayo po'y pinalad na makakausap si Professor Froilan Calilong, isang political analyst po at mula sa UST Department of Political Science and Director ng Local Government Development Institute. Professor Calilong, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, LU Channel 23. Yes, good morning John, at good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay ngayon. Opo, maraming salamat sa oras at sa ganitong kaagay. Pinagkalooban mo po kami ng pagkakataon para muli kayong maabala dahil alam naman po natin na hanggang ngayon, bagamat isang linggo nang nakalilipas, mukhang may epekto pa rin po yung palitan ng liderato sa Senado. Sa pananaw ng isang political analyst, Prof, anong bago rito at anong kakaiba rito kung meron man? Go ahead. Well, basically, makita natin medyo dramatic yung naging mga eksena, no? Lalo na nung isang linggo, no? Na kung saan nagagat nga itong pagpapalit ng liderato. May mga instances na akala natin talagang fully committed and fully supported itong si former Senate President Emilio Zubiri, when in fact yung akala niyang tao na talagang nasa likod niya isa din pala sa mga pumirma, no, laban sa kanya. So may mga instances na nakakabigla talaga, no? Pero siguro right now I think everything has already been settled, and I think tanggap na ng parehong kampo yung kanilang mga nangyari, and I think it's all about moving forward, no? Ang medyo nakikita ko lang dito basically is kung ano yung maganda pag nilinilayan siguro kung ano yung magiging leadership stance ni current President, Senate President Francis Chis Escudero, no? Alam naman natin medyo pragmatic and independent-minded itong si Senator Escudero ever since. And I think isa to sa babantayan natin, no? Yung magiging galaw ng kanyang liderato and how he will be able to steer the Senate in a probably direction na maaring hindi natin inaasahan, ano? As compared to the former Senate President. Alam naman natin medyo kaalyado, no, nung nakarang administration, and also he tried to bridge and have also some kind of good relationship with the current administration. Apo. At tulad ng binabanggit ng ilan na wala namang permanente sa posisyon na yan, so masasabi ba natin, Professor Calilong, na hindi rin well secured si Senate President Escudero sa kanyang pwesto dyan? Tama yes, po ba? Tama yun, ano? So sa Senado kasi, it's really based on the trust and confidence of the majority, no? So, alam naman natin maraming pagkakataon na nagkaroon ng kudeta sa Senado. And it's highly possible din na mangyayari yun. Pero sa aking basa naman, ano, it will depend on how he will be able to muster the support and the confidence of his colleagues in the Senate. And hindi kasi maganda po na magkakaroon tayo ng pagbabago ng liderato sa Senado in a very short span of time, because there are so many legislative measures and very important legislative agenda na kailangan din ikalendaryo at kailangan talagang tutukan ng pansin, and hindi tayo po pwedeng ma-derail, no, at masyadong antala itong mga napakahalagang bagay na ito sa pamagitan ng pagpapalit lamang ng liderato. Kasi kapag nagkaroon ng pagpapalit ng liderato,
naturally kasabay niyan yung pagbabago ng mga committee heads. Tsaka yung- Siyempre may mga magre-resign ng mga committee members, and it will create some kind of unnecessary delay, no, doon sa kanilang trabaho. So what I think is important here is, of course, how we try to set aside politics and be more focused on governance. Alright. Ngayon lang headline sa mga dyaryo at kahapon mismo nanggaling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga katagang wala siyang kinalaman, and at the same time, itinuro niya si bagong Senate President Cheese bilang siyang may pakana talaga ng pagpapatalsik kay Senator Migs. Anong epekto nito, Prof? Well, basically, nanggaring na naman, no, sa mga pahayag ng mga nakaraang araw ni Senator Escudero that they started parang floating the ideas as early as middle of May, no, and it gained traction. So, maaaring may katotohanan ito, no, itong binabanggit ni Pangulong BBM regarding dito sa wala talaga siyang hand dito sa nangyari. And if this is true, then I think this is really good for our democracy because nakita natin dito na yung separation of powers is very much present, no? That whatever happened in the Senate is actually entirely a condition or a problem that only emanated from the Senate and was resolved in the Senate na hindi kinailangan ng kumpas na nagagaling sa executive. No, siguro nangyari lamang yung mga chain of events kagaya nga nito nung nangyari pagdinig ni Senator Bato na sinuportahan ni former Senate President Zubiri. I think this are all parang mga mga factors that led us to speculate that the president had a hand in the change of leadership. Kasi kung titignan natin si Senate President Escudero, marami rin naman na gustong isulong ang kasalukuyang administration na hindi siya pabor. Kaya halimbawa ng charter change, no? I think very strong yung stance dito ni Senate President Escudero. So if ever meron talagang hand dito ang Malacanang, I think they would have chosen a Senate President if of course that is not within their power supposedly. Dapat ang pinili nila yung talagang supportive doon sa kanilang mga layunin at nais mangyari. Pero I think hindi naman ganun na nangyari. Prof, last question, if I may. Ano sa tingin mo ang magiging epekto? Kasi isa sa pinaka-natumbok nito si Senator De La Rosa. Mukhang isa sa mga natumbok. Positive or negative ang effect nito sa kanyang political career? Definitely, it's a negative for me, no? Unang-una, dito sa nangyari, yung kanyang pagpirma doon sa petition ng House. So, nakita naman natin that even Senate President Zubiri, sabi nga niya, the day before he was disheartened, and then the day after he was dumbfounded. Talagang gulat na gulat siya doon sa turn of events. So, I think this could have been an opportune time for Senator De La Rosa to demonstrate yung kanyang integrity at saka yung kanyang principle. Kung paano siya maninindigan talaga doon sa suporta niya doon sa tao. Kung paano rin siya naman sinuportahan. Pero I think he failed to demonstrate this. And syempre merong epekto, no, lalo na sa kanyang political career, lalo na he is a re-electionist, no? I think he's gonna be running. So sana hindi masyadong maka-damage sa kanyang electoral bid. Alright. With that, Prof. Calilong, maraming salamat at ako'y umaasa dahil sa isa kang political analyst, maaari ka pa naming abalahin sa mga susunod na pagkakataon. Anytime po, anytime. Maraming salamat. Good morning. Salamat po. Good morning. Mabuhay po. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si Professor Froilan Calilong, isa pong political analyst mula sa UST Department of Political Science. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na dapat alam nyo na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa. Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang-gawa.
Pasada Balita. Samantala, alam nyo rin ba na ang pag-claim ng premyo sa loto ay mas pinadali na? Narito po ang report. Hindi na kailangan pang pumunta sa main branch ng PCSO para i-claim ang premyo na napanalunan sa loto. Ayon kay Mr. Charles Cruz, OIC Division Chief 3 ng Northern and Central Luzon Department ng PCSO. Pag sa outlet natin, pwede tayong mag-claim doon ng premyo hanggang 10,000 pesos sa lahat ng mga loto outlet. Malaki din, no? Ganito, tapos pag sa branch naman natin, 10,001 hanggang 300,000 pesos, pwede talaga tayo sa branch na lang mag-claim ng premyo para hindi na kailangang Lumuwas. tulad nung nabanggit natin kanina, hindi na kailangan lumuwas dito sa Mandaluyong para sa natin, dyan sa mga prices na gusto nilang ma-claim. Pero nilinaw ni Mr. Charles na kapag ang premyo na i-claim ay umabot na sa 300,000 pesos o jackpot price sa head office na sa Mandaluyong City, ito dapat i-claim. Pero pag nandun na tayo sa malaki, 300,001, pati yung mga big jackpot prizes natin, yun na. Kailangan na nilang magpunta dito sa head office sa Mandaluyong City. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Oras 44 minutes after 7 a.m. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nagkakaisang isinusulong ni na ACT-CIS Party List Representatives Erwin Tulfo, Jocelyn Tulfo at Quezon City Representative Ralph Tulfo na gawing permanente ang installment payment scheme para sa mga pangunahing bayarin sa panukalang House Bill 10376 o 3 Gives Law. Maaaring gawing pautay-utay ang pagbabayad ng basic utility bills kabilang ang kuryente, tubig, internet, cable at telepono sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Maliban dito, magkakaroon ng moratorium sa pagbabayad o koleksyon ng bayarin at pagbabawalan ng mga service provider na maningil o magputol ng serbisyo at hindi rin sila magpapataw ng interes o penalty. Pasada Balita. Samantala, nais naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na taasan ang required charity beds sa pribadong ospital sa 30% mula sa kasalukuyang 10% lamang. Partikular na tinukoy ni Congressman Lee ang bed capacity para sa mga indigent patients na nakapaloob sa no balance billing policy. Alinsunod sa House Resolution 1716 ng kongresista, ang kakulangan ng malinaw na impormasyon kaugnay sa availability ng PhilHealth wards ay maaaring magresulta sa kalituhan at maging hadlang upang magamit ng mga benepisyaryo ng maayos ang kanilang PhilHealth benefits. Pasada Balita. Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Aghon, mas pinaigting pa ng DSWD. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Patuloy sa pamahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na hinagupit ni Bagyong Aghon. Ayon sa DSWD, walang patid ang pamahagi ng family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng pananalasa ni Typhoon Aghon, partikular na sa mga rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Eastern Visayas. Batay sa datos ng departamento, 3,121 na family food packs na ang ipinamahagi sa bahagi ng Calabarzon. 463 na FFPs ang ipinagkaloob sa mga pamilyang apektado ng nagdaang bagyo sa Mimaropa Region. 1,332 na FFPs sa Bicol Region, habang 34 naman sa bahagi ng Eastern Visayas. Sa kasalukuyan ay umabot na sa kabuuan ang 4,950 na family food packs ang naipamahagi na sa mga apektadong mamamayan na nagkakahalaga ng mahigit 3,428,956 pesos. Tiniyak naman ng DSWD na magpapatuloy ang pamahagi ng tulong para sa mga apektado ng bagyo sa bawat lalawigan.
Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-ulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At sa atin po namang police report, na-aresto na ang suspect sa pamamaril sa 65 years old na family driver sa southbound lane ng Ayala Tunnel sa Makati City. Ayon sa mga otoridad, nadakip ang suspect na si Gerard Raymond Yu bandang alas 7 ng umaga sa Pasig City kahapon, kung saan nakumpiska ang itim na Mercedes-Benz at 2 baril. Napag-alaman na isang negosyante ang suspect at wala namang criminal record. Batay sa ballistics examination ay sinagawa ng Philippine National Police, nag-match ang bala ng isa sa mga baril ni Yu sa na-recover na basyo sa mismong crime scene. Nagpositibo rin ang suspect sa gunpowder test. Pasada Balita! Samantala, tunghayan na natin ang update sa larangan ng palakasan. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Naayos ni Karl Anthony Towns ang kanyang mga problema sa serye at umiskor siya ng 25 points at nanalo ang Minnesota Timberwolves 105-100 sa Game 4 laban sa Dallas Mavericks sa Eastern Conference Finals. Ang sabi ni Anthony Edwards pagkatapos na laro, everything came together for him. He was super confident. He played exceptionally well and he came through big time. He was the reason we won tonight. Ang sabi naman ni Towns, it's Game 4, down 3-0, no time to have any doubts. Go out there and be aggressive. Shoot my shot like I've been doing all series, being confident in every shot I shoot. Bida rin si Edwards sa laro sa kanyang 29 points, 10 rebounds at 9 assists. Bukod sa dalawa, malaking tulong sina Mike Conley sa kanyang 14 points, 7 assists, 4 steals at 0 turnovers, at si Kyle Anderson na may 2 points, 4 rebounds, 4 assists at 3 steals. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Lalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang bahagi ng taon. Ito naman ang inaasahan ng mga ekonomista sa First Metro Investment Corporation at research partner nitong University of the Asia and the Pacific. Dahil sa maraming may trabaho at physical space na nagpapabilis sa pamahalaan sa paggastos, partikular na sa infrastruktura. Ayon sa mga naturang ekonomista, maaaring umabot sa 5.9% ang gross domestic product ng Pilipinas mula Abril hanggang Hunyo. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 5.7% noong unang bahagi ng taon. Pasada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 20 katao ang patay habang 28 iba pa ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang bus sa Pakistan. Ayon kay local police officer Asghar Ali, nawala ng kontrol ang driver ng bus habang binabagtas nito ang bayan ng Washuk mula sa bayan ng Turbat. Nabatid na isa ang bus driver sa mga namatay habang nasa kritikal na kondisyon ang iba pang mga pasahero. Kaugnay nito, iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente kung ito pa ay human error o may diferensya ang nasabing behikulo. Pasada Balita! Hoy, iwanan ko kayo ng good news habang mahaba-haba pa ang ating oras dahil wagi po ang 4 na Filipino high school students sa Regeneron International Science and Engineering Fair na ginanap sa Los Angeles, California sa aming bansa po sa US of A. Panalo sina Micaela Rentuza, parehong magkapangalan sila, o Michael yung isa, Micaela Makabata at Wesley Sikuya ng Cebu City National High School sa Cellular at Molecular Biology Division.
Habang nakuha naman ni Arnon Isabel Ginto mula Tarlac National High School ang National Geographic Society's Excellence in Geography and Geospatial Science Award para sa kanyang flood-prone protection project. Taos-pusong pagbati ang ipinaabot ng Department of Education sa mga nasabing estudyante kasabay ng paalalang patuloy na pasiklabin ang kaalaman ng mga kabataang Pilipino. Pasada Oy, Balita! congratulations sa inyo ha. At talaga namang mapapatunayan lamang dito na hindi lamang sa kabulastugan may pagmamalaki ang mga Pilipino, kundi maging sa mabubuting bagay tulad ng katalinuhan. Oh, happy birthday nga pala kay Ginang Emmy Nabua. May bahay po ni Kuyang Basil. Happy birthday ha. At ako kung may sisingit ko lamang isa po sa mga naging pangarap ko nung ako po'y bata pa ay maging astronaut. Kaso po, nauwi sa bisyo, hindi nag-aral lang maayos. Kaya dito po ako bumagsak. Anyway, congratulations mga kabataang Pilipino. At sumainyo ang isa naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Ang tabayanan na ang palatuntunang Karambola. Oras, alas 8 na ng umaga. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita! Live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.